Magandang araw at magandang buhay, lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw po na ito ay ipapaalam natin kung ano ba ang computation patungkol po sa inyong tatanggaping pensyon. Alam kong maraming mga nagtatanong patungkol po dito, kaya naman atin po itong bigyang pansin at bigyan ng kasagutan nang sa gayon po ay mas klaro po sa atin kung paano ba i-compute, ano ba yung dapat na basihan. At ito po sa aking video ay atin pong i-explain lahat po. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang ganitong content, inaanyayahan kita na tapusin mo ang video nito hanggang sa dulo at isubscribe mo na ang aking YouTube channel para po mas updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito po sa aking YouTube channel. At i-bell notification mo na para maging updated ka sa mga darating pang video na akin pong i-upload. At ngayon po, pakinggan niyo po ang paliwanag para po mas klaro po sa atin kung ano yung basihan natin sa pag-alam natin ng ating pensyon. Mas mabuti naman po yung may data tayo matingnan or explanation para mas klaro po sa atin ano po ang ganap. At if you are ready, lahat po ng contents ko ay related po sa mga senior citizens. Kaya naman, bear with me until the end as I explain this matter. Let's go. At ito na po yung kasagutan kung paano i-compute ang SSS Retirement Monthly Pension. Bear with me as I explain the information na kinakailangan ninyong malaman patungkol dito. Mayroon po tayong tinatawag na dalawang uri ng SSS pension. Una, yung lump sum pension. Pangalawa is yung monthly pension. Ang lump sum pension, ibig sabihin po nun ay isang beses lang natin makukuha ang ating pension. Ang lump sum ay applicable lamang po sa mga member na nakahulog ng 36 to 119 months na contribution sa SSS, mapa self-employed, employed, or OFW ka man. Kung ikaw ay nakahulog ng 35 months sa SSS, hindi ka po qualified. Punta naman tayo sa pangalawa, which is monthly pension. Ang monthly pension ay yung una talagang mabibigay sa iyo is yung 18 months na isang bigay sa inyo. Parang nalamsam na din sa inyo. And after sa 18 months, doon ka na ulit makakatanggap ng iyong monthly pension. So napakasarap na sa unang mo tanggap is buo yung 18 months. For example, 180,000 yung matatanggap mo sa iyong pension. So para kang nananalo ng loto. So yun po ang Kung kanina mayroong tinatawag na uri ng pensyon, dalawang uri ng pensyon. Ngayon naman, may two types of SSS pension. Una is yung optional retirement. Kung feel mo na gusto mo nang mag-retire, kung nasa edad ka na 60 to 65 years old at gusto mo nang mag-retire, so ang tawag po dyan is optional. Yung isa naman, ang tawag po natin doon is mandatory. Ibig sabihin, wala na paligoy-ligoy pa, hindi ka na makakatakas dahil ikaw ay napabilang na sa senior citizen or tatanggap ng pensyon at magre-retire ka na that time. Ngayon naman, sa mga nagtatanong sa akin, ano ba yung paraan sa pag-compute para malaman namin ang aming tatanggapin na pensyon sa SSS. Ngayon, maipapakita ko sa inyo formula kung paano siya i-compute. At i-copy nyo lang dyan sa inyong notebook or i-total ninyo sa inyong cellphone ang mga formula na ito. Ito yung how to compute your retirement pension. So mga numbers po ito, mga formula kung paano natin kuhanin kung magkano ba talaga ating tinatanggap na pensyon sa SSS. For example, number 1, option 1, bibigyan ka na 300 plus 20% of AMSC. Ano ba yung AMSC na yan? Ibig sabihin ng AMSC, average monthly salary credit, plus 2% of AMSC for each
CYS or calendar year of service greater than 10 years. Yan po yung option 1. Ang option 2 is merong 40% of AMSC. Ang option 3 naman is bibigyan ka ng 1,200 if ang calendar year of service is greater than 10 years but less than 20 years, or 2,400 if ang calendar year of service is greater than 20 years. So kung kayo ay naguguluhan kung paano ito i-solve, kung paano kukunin ang pamarang ito, may best way ako para hindi na kayo magsakit pa ang inyong mga ulo. So punta na kayo sa Google, sundin nyo lang ako, and then punta sa Google Chrome or any magandang ano ba dyan. Tapos isearch nyo lang ang sss.gov.ph or SSS kung saan kayo masaya, saan mas madali. Yun ang gagawin ninyo. Tapos i-click nyo yung SSS, then makita nyo ninyo ito at dito may nakita tayong benefit calculator. See how much pension you can receive if you join SSS. So tingnan natin. Ito ay estimated lang. So yung mga nasa ibabaw, itong salary, i-click nyo yung arrow, may lalabas dyan na salary kung magkano yung sahod mo every month. At saka dyan sa baba, meron na kayo makikitang age, kung kailan kayo nagsimulang nagtrabaho at nagsimulang maghulog sa SSS. At i-click nyo po yung calculate. At kapag na-click nyo po yung calculate, makikita nyo po doon ang total na inyong tatanggapin kapag kayo ay naging pensioner na. So sundin lang po ninyo, i-click na po ninyo kasi hindi ko po ma-compute kasi may iba-iba tayong mga anong tawag dito, trabaho at yung sweldo natin or kung kailan tayo naghulog. So kayo na po ang mag-calculate doon dahil automated. What I mean is automatic po kapag i-click nyo ang salary ninyo at yung age kung kailan kayo nagsimula nag-contribute sa SSS, at yun, may computation po kung magkano yung tatanggapin ninyo. Actually, pwede siyang makita mas madali. Pumunta kayo sa mysss.gov.ph at pagkatapos po, makapunta kayo dito, click nyo na po yung membership and makikita po ninyo itong employer and employee. Yan. So dito po makikita nyo lahat ng mga tables or data na nakabase po sa inyo pong makakuha na pensyon. So pwede nyo po download para mas meron kayong idea. And I hope this video ay nakakatulong po sa inyo na malaman nyo po ang inyo pong pensyon pagkarating nyo po ng 60 or pagka-retire ninyo, na sa gayon po ay well aware kayo kung ano yung i-expect nyo in the near future. Sa akin lang po, I just want to really help kasi marami, isa ito sa mga daming nagtatanong, kaya naman gusto ko rin gawa ng vlog para po mas clear sa ating mga senior citizens na may trabaho at malapit na magpipensyon or mag-retire. So I hope na lahat po ng information na akin ibigay ay clear enough po to cover all the queries that you have. Pero if may katanungan ka pa regarding sa bagay na ito, just open to ask because I am willing to answer it. All your question na kinakailangan. Kasi baka meron akong mga hindi nasabing mga content na need mo pong i-clarify. So just comment down below because we will just find a way paano natin ito matulungan ng isa't isa. So this is me, Roel Mendoza Tanyo. Maraming salamat po sa palagiang panonood ng aking mga content sa anong tawag dito, sa ating Senior Citizens Update. Hanggang sa muli po natin pagkita. Bye-bye! At mabuhay po tayong lahat. Stay healthy and stay fit.
Bye-bye.